projects, meron kang access dito eh. Meron kang MYPS. Lahat ng system, lahat ng application nasa sa'yo. Paano nagkaroon ng ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, yung pong report na nasa PCMA ay meron pong yung pong lahat ng proyekto na real time nga ito eh. Anytime na i-punch mo doon, halimbawa, projects, flood control projects in Bulacan. Kung anong district ang gusto mo, District 1, District 2, District 3, alam mo, real time, by location, geotag. Alam mo nangyayari on the ground because it's being updated by your project engineers on the ground. Anytime, you don't have to go there. Tama? Tama po, Your Honor. Bakit merong ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, kompleto po yung mga data na sinabmit. Kompleto nga sa inyo, bakit ang tanong, but may ghost projects if this PCMA is working? Ang sabi niya, the benefit is to eliminate ghost projects. Tama naman eh. Real time eh. As we speak, halimbawa, kung hawak mo yung application mo ngayon, titingnan mo yung Bulacan. Alam mo lahat eh. Paano nangyari ito? There is now a list of a candidate of 60 ghost projects with us subject to our verification. Paano nangyayari ito with all the systems intact in DPWH? Sino, for example, let's begin with the two projects, ghost projects you submitted to us. Up to what extent the liability may go? May datos po sa PCMA na in-upload yung project engineer, Your Honor, Mr. Chair. Ang sinasabi ko, ma'am, let's not debate on this already. Ghost projects ito eh. Sino-sino ang liable? DE, Assistant DE, probably even the regional director or the Assistant Regional Director, the cashier, the accountant, the resident COA auditor. Kasi nga, paano babayaran ito nang wala man lang? Asaan ang PCMA? Tama po, Your Honor. Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin? Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaltas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo kami sa hearing ninyo. Kami po pawis dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit naming magbayad ng puwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming puwis na binibigay? Pwede po ba kanya, Senator? Pwede bang mag-request sa'yo? Pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoo sinasabi. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kaming magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po. Can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sumagot. Tama po kayo, Your Honor. No, I'm asking you to help me. Yes po. What will I tell them? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit po ngayon lang nalaman? Mabuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos. Ang namunini lang about 15 contractors. There are about 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Yung 15 yun, 0.07%. Sabi gano'n nung nagtatanong sa akin.
Ay ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandiyan po ang ombudsman, nandiyan po yung DOJ, nandiyan po ang NBI, nandiyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan ng presidente? Mabuti po pala siya, nalaman niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun bantayan lang ang pera ng bayan? Katulad halimbawa po, ang pulis. Ang pulis po alam niyo sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko po, dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring madisgrasya yung naglalakad in open drainage. O kaya busted yung street lights. Medyo maraming kriminal na to. O kaya clog yung... Eh, paano ba yung flood control? Diba dapat maraming magbabantayan dito? Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang nalaman ng presidente kahit nahuli na. Pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Anong sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila, mga kababayan, alam po pong malungkot kayo. Alam po pong nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami ring, lalo po tayong lulubog. Hindi lamang flood control ang pinagpupuntahan ng nyo eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. Do you have anything to say? You said, Cathy. Your Honor, tama po lahat ng sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabihin. Yun pong PCMA kasi... Kasi ang gusto ko sana, tingnan mo na lang ha. Kasi wala yung DBM eh. I-reserve ko na lang sana yung tanong ko eh. Bakit po yung... Meron po bang DBM dito? Yun pong DBM, magsasuggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po. Mr. Chair, Yusek Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two-tier budgeting approach. Para dun po sa tier 1 na Sir, sinasabi tinatanong ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling sa DPWH. Yes, Tama Mr. po. Chair. O, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng 2022 flood control projects, GAA versus NEP. Included in the NEP, 2022 po ito ha. Yes. Check your records. 2,718 projects and total 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 1,347, 69,509, 69.5 billion. Bakit po nagkakaganon? Bakit ang lalaki po ng... So grand total, 208.9 billion. Eh samantalang nilagay nyo lang, 139. 2023, ang NEP po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa NEP,
126 billion. Okay, kung isasama pa natin ang program, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa ganun? 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So, naging total 349 billion. Hindi pa kasama yung program pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, sir, Yes, sir. sa 139 billion worth of flood control projects, in-increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ang breakdown kung ano-anong probinsya ang pinaglagyan yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gaano karami dito ang merong SARO? Ganito po yung gusto namin itanong sa inyo. May I answer, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, we will provide you with the list of the SARO that we have released. As a matter of fact, all the SAROs po that release po ng DBM is already available on the website. But just the same, we will provide you the list of those SAROs, Mr. Chair. Ito po ang tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Sino ang nagmamanipulate nun? Paano nai-increase yung NEP na binigay ninyo? Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, hence, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam yun, Mr. Chair. So, it's with the Congress already because... hindi po ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigay nyo. Yun po yung gusto nating malaman eh. Alam po namin yun sapagkat nagtagal din po ako sa Congress eh. Bagamat hindi naman ako kasali doon sa mga sino-sino po yung responsable na lalapit. Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? We know that, Mr. Chair. Tinatanong ko si Yusek. Okay. Sorry. Tama po, pagka po na... Tama, di ba? Pero alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize natin ang hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility dyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yun pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Wala. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito.
Posible po, Your Honor, Mr. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Your Honor, Mr. Chair, in our presence po ng ahensya, hindi na po kami kasama. Pagka ho na-submit na sa bicameral conference committee, yung naaprubahan na, ayun pong House Gov. No, sige, yan sagot mo kasi tatapusin ko lang itong mga kasama ko kasi baka magtagal lang ako, magalit na naman sa akin, Senator Bato. Meron kang... Senate President. Thank you, Senator. Nasa na si Ma'am Sara? Okay, sige, bago ko punta, Mr. Teka, boss, sandali lang. Bakit hindi naka-upload at hindi available ang PCMA ngayon? Pina-check ko. Bakit biglang nawala? Naka-upload po sa Mr. Chair. Pina-check namin eh, biglang nawala. Tingnan mo habang nagsasalita kami rito, bigla niyong tatanggalin. Ganito ang gawin natin para siguro makagawa tayo ng mas mabuti sa ating mga kababayan. We will ask you to install the application into the computers of the Blue Ribbon Committee. We will be in a position to help you hindi lang mag-imbestiga, kung hindi babantayan din namin ito. Kasi parang ang bantayan sa inyo may bantay sa lakay. Hindi totoo yung sinasabi namin. How much time do you need to install the application to at least 2 computers in our committee? Tatanungin ko po yung owner ng PCMA na Bureau of Construction, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung saan naka-upload. Yan, sinasabi ninyo na nawala. Wala bang taga Bureau of Construction dito? Nakakapagtaka na, this is not pure coincidence. Habang nagsasalita kami rito, pina-check ko, biglang nawala. Biglang unavailable. Kailangan po ibigay nyo sa amin. Ito nakalagay, service unavailable. Bigla naman. Nakakapagtaka naman. Sa dami ng projects sa buong Pilipinas, pumayag ka na tulungan namin kayo. The Blue Ribbon Committee from now on will ask you to give us that application para itong staff namin dito, araw-arawin namin. Makikita namin yan. Opo, Your Honor, sasabihin ko po sa process owner sa Bureau of Construction na i-upload yung... Hindi, dadali niya dito niya i-install para ngayon. At siyempre, kailangan niya kahit papano sabihin yung staff namin. Marunong naman din makasama namin dito. Pero para lang walang sablay, kailangan i-install nyo. Opo. 2 sa computer dito at saka sa aking opisina para magkaintindihan tayo. Opo, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo. Na luxury cars. Ngayon, inamin mo 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yun? Rolls Royce? What else? Okay, isa-isa natin. Magkano Rolls Royce? Ano bili mo sa Rolls Royce? I am not familiar. Oh, come on. Oh, come Sa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. Oh, tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yan. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How many Pwede pa Maybachs? natin pakita yung screen. Kaming hindi nakakaalam ng kotse na hindi na maalam kung ano yung pinagsasabi ninyo eh. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong
Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang... Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. Hmm. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Wagon. G-Wagon. How much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. Oh, what kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV rin to. Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Apa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available. mga Kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available When nilang did you unit. acquire all these luxury cars? Yung na Rolls Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong, dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016. pa pala. Hindi mo sinasabi sa akin, oh. Range Rover. 2016 pa po siya. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover pa. Oh, okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabi mo? Defender. Defender, ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, marami ka pala Range Rover. Oh, Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 million. Oh, what else? Lang ha? Sarap ng buhay mo ha? Oh, sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa
pag alis kayo nung umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back ka man ng gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao, mag-asawa, na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Saan ang konsyensya nyo, madam? Isang tanong. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga taga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mami ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Minimum mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pag meron ako nilabas sa'yo mamaya, okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Wow. Mr. Arevalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Meron ka ba, abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po nag-start po kami. 17 po. 2017. Up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jingo, Malinaw yes, ba sir. Pwede bang... linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Against it. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang, kausap mo, lamisa yung kausap mo eh. Wala senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa ko po, Your Honor.
Hmm. Oh, answer. Kaya mo na, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Hmm. Sir Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Nga, sino ang kamag-anak? Maraming kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mong proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Umarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. that is what I was trying to advise everybody kasi po gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung hindi naman Jinggoy, hindi sumasagot agad-agad dito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot Your ka Yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa iyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination. Sorry po, Your Honor. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh, Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na may mga mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga. Simple lang naman. Wala naman ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano pa binanggit niya? QC. Karamihan nito, Bulacan. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi mo binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila first? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Nahiya siya magsabi sa Bulacan kasi sila ang dahilan nga lumubog yung Bulacan. Pinalubog nila ang Bulacan kaya hindi niya masabi-sabi.
ng tubig. Oh, ilan? Ilan? Hindi ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Saka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Baka di niya alam yan, sir. Ang nakakaalam lang yan si DPWH kasi si Congressman. No? Kasi kasama na si District Engineer dyan. Kaya hindi niya alam eh. Siguro binibigyan lang siya ng parte niya. Hindi niya alam yung project na yan. Ginagamit lang siguro pangalan niya. Kaya yung mga ghost project, hindi niya babanggit-banggit. Oh, Last and final question. Meron ba ng 42 projects above how much? Yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, about 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag Hindi niya kayang ituro kasi hawak na siya ng mga malasindikatong galawan ng administrasyong Marcos, no? Hawak siya ng mga sindikato diyan sa Kongreso kaya hindi niya pwede ituro, nanganganib siya eh. Ito ngayon ang galawan ng ng ating gobyerno, yung malasindikatong lumalaganap na ang mga galamay ng sindikato halos sa buong sistema ng ating gobyerno. Diba, nakikita na natin yung pati na BIR, pati ng KUA, parang unti-unti na silang nilalamo ng sistema ng malasindikatong pamamalakad ditong administrasyon ngayon. Kaya kawawa ang taong bayan. kapag turo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng gito, mapipilitan po, puro plunder. Haharapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron akong papagpapit. Sa totoo lang, itong mga kontraktor na to, kawawa to. Biktima lang to sila sa mga sindikato doon diyan sa Congress, no? Kasi mga congressman naman talaga ang ano diyan. May kinalaman diyan sa flood control anomaly na 'yan, no? Ibabato nila kay DPWH, hawak lang DPWH. Oh. Si District Engineer, sila na lang yun maghahanap ng pangalan ng kontraktor para doon nila kunwari idaan ng pera, front na lang yun, pero sila ang noon, sila ang kumukubra, sila ang kumikita. Yan si kontraktor, ginagamit lang lisensya ni kontraktor. Hindi naman pwede si congressman magpakilala siya ang kontraktor. Siyempre gagamit siya ng lisensyadong mga kontraktor. Kaya ito ngayon, kawawa yung mga kontraktor na yan. Kaya dapat yung mga kontraktor na yan, ituturo nila kung sino yung nasa likod nila. Kasi kawawa, ang taga Bulacan, lubog. Ang dami palang flood control sa Bulacan. Pero wala. No?
Dito nga sa Santa Maria, ang ano dito, ang river wall, malayong malayo sa flood control na ginagawa doon sa Davao City. Ang flood control sa Davao City, akala mo may karsada sa taas, nagiging pasyalan pa. Tapos sa likod ng flood control, taniman ng kamuting kahoy. Samantalang dito sa Luzon, ang mga flood control project, anak ng pating, nilagyan na ng kaunting simento yung mga river, ano, tapos yon river wall na. Kaya pag umuulan, wasak agad yung mga ano nila, yung mga wall nila. Walang bakal. Ha? Tapos milyon-milyon ang budget. Kaya sa mga kanyang sitwasyon, wala talaga, nalalagay sa alanganin, para na lang pinapako ng mga politiko yung mga kontraktor na yan. Parang pinapako sa krus. No? Tulad yan, magsasapir yan siya, makakasuhan yan ng 40 ano yan, haharapin niyang kaso. Hindi naman siya ang dyan sa pira na yan. Ginagamit lang siya. Magkaroon siya ng plunder case 40 times. Patay tayo dyan. Kung ako niyan ni Mr. Arevalo, ituro ko Ituro mo kung sino yung gumagamit sa'yo. Para hindi ka magsapir dyan. Mag-witness ka na lang. Yung mga kupang matigilan yung mga korap ng mga politiko. Itong mala sindikatong galawan dito sa administrasyon na to. Parang nakakatakot na to. Kasi halos nilalamo na ng buong sistema ng korupsyon, ng galamay ng sindikato, ang halos kabuuan ng gobyerno, mga ahensya. Kasi ang mga importanteng halos na, hindi naman lahat, pero halos na nilalamo na ng galamay ng mga sindikato tulad ng DBM, no? Yung sa KUA, biro mo yung KUA ay naaprubahan na hindi nila nakikita yung project. Paano nila maaprubahan yung mga ghost project? Huwag yung sabihin, walang porsyento yan. Kaya masasabi ko, talaga ang galamay ng mga malasindikatong galawan, itong administrasyong Marcos, parang nilalamo na ang buong sistema ng ating gobyerno. Kaya kawawa ito pag hindi ito matigilan. No? Tapos yung yung matino ng mga government official ay pinagkakainggitan nila, gusto nilang sirain, gusto nilang wasakin ang mga pangalan upang hindi sila mabisto at walang makapigil sa kanilang operasyon sa gobyerno ng Pilipinas nga nilalamo na ng mga galamay ng malasindikatong galawan ng administrasyong Marcos. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita with the permission of the chairs. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng... Ito mga kababayan, nakatakot talaga ito. Sistema na to ng ginagawa. Ngayon lang nangyari ito sa administrasyon. Marami ng presidente, marami na mga lumipas ng mga administrasyon, pero hindi ito nangyayari ang ganito. Oo, may korupsyon talaga. Sa Pilipinas, number 1 tayo sa korap sa buong mundo, ng ating gobyerno. Pero ito ngayon talaga matindi. No? Matindi talaga ngayon. Ay, pasensya na mga kababayan, medyo nagka-problema itong video. Ganun mga kababayan, di ba yung isang kontraktor, grabe, mga luxury car, 28 milyones yung mga sasakyan. Matindi. Sabi nga ni Senador Soto, pira ng bayan. Milyon, may tag 20 million. Kung nung 10 million, ang pinakababa, 5 million lang daw ang presyo. Biro mo. Itong si Sara Vizcaya. Malupit mga kababayan. Talagang pinagsamantalahanan ng husto ang mga taong bayan. Di natin malaman itong turo ni Presidente Marcos o siya ay nagkamali lamang o seryoso talaga siya. Huwag mo lang ako subukan, please.
Okay, babalikan kita next hearing ha. Miss Sara. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, Yes. interjection. Yes, Okay, please. provided it's very brief kasi Yes, kulang very na po brief, tayo Mr. sa Chair. panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, Ito mga kababayan nakakatawa, di ba? Ito nag-trigger itong investigasyon na to dahil sa siniwalat ng presidente, no? Lalong-lalo na pinangalanan itong top 15 nga contractor nga siya ang may hawak sa DPWH. Pero marami naman pala ito. Itong top 15 lang ang nabanggit. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Senador Marcolita sa kanyang investigasyon nga doon magsimula sa top 15. Ngayon, mga kababayan, medyo nabulabog. Hindi natin malaman itong mga sindikato kung nagkasisihan na. Mga mamaya, ang sinisisi na dito sa presidente, bakit kasi, di ba? Binulgar pa. Ngayon talagang nagka-problema, marami na nagka-problema, marami na damay-damay at dito nalalaman ng taong bayan nga kung gaano talaga kalawak itong korupsyon dito sa DPWH. Yan nga, lalabas na, di ba yung mga naunang vlog ko, lagi ko sinasabi, itong flood control na to ay isa lang itong exit, napakalaking exit, napakalaking pinto na dito nila ilabas ang people's money patungo sa kanilang mga bulsa. Kaya totoo mga kababayan, wala pa, matagal pa itong investigasyon. Diba? Lagi ko nang sinasabi sa mga vlog ko, na ang flood control project at saka yung ayuda, lahat ng uri ng ayuda, ay isang malaking pinto lang. Parang doon la i-exit ang people's money papunta sa kanila mga bulsa. Ito lumabas na. Diba? Nagkatotoo. Kasi kami mga kababayan, ako isang mangmang, ang utak ko ganun lang kakitid. Pero nakikita at naintindihan ko itong ginagawa, itong takbo, pamamalakad ng sindikatong administrasyon ngayon. No? Kasi doon lang sa mga pagdating sa budget, pagdating doon sa pundo ng bayan nga tinatanggal nila at pinapasok doon sa unprogrammed fund. Yung unprogrammed fund, doon nagmula, doon la iniipon yung malaking bulto-bultong pera ng taong bayan. Doon na nila yan ipapasok, doon idadaan na nila yan doon sa malaking pinto, ilalabas na nila ngayon sa kaban ng bayan, ipapasok na sa pinto, papunta doon sa flood control project ng DPWH. Ang DPWH ay hawak nila hawak ng mga sindikato. No? Sumusunod lang kung ano yung iutos ng mga galamay ng sindikato. Pero siyempre, hindi nawawalaan ang DPWH. Mayroon siya, siyempre. Tapos si district engineer. Mapunta doon kung ambunan man si gobernador, down to mayor, hanggang sa barangay captain. Kaya ang nagsuffer dito, taong bayan, kawawa taong bayan. Pero may mga mayor na rin pumalag. Kasi may mga proyekto nga hindi na sila sinangguni, basta nilang ginawa. May mga barangay captain din nga pumalag. Dahil doon sa mga flood control. Mayroon nga napanood ko sa Facebook nga nagalit yung barangay captain. Sinabi niya mali daw yung mali yung paglalagay ng flood control, kaya binabaha na sila. Nung matapos daw ang flood control, binabaha na sila. So, hindi lahat ng barangay captain siguro. Nababypass lang nila mga barangay captain. Kumbaga, minamaliit nila. Dapat doon sila kumuha ng impormasyon sa barangay captain. Ano ang plano? Anong gagawin? Kasi, yung barangay ang nakaranas talaga tuwing tag-ulan kung alin ang baha, gaano kabilis ang baha, gaano kalalim ang tubig baha. Hindi, pagdating doon, nagtitipid si contractor, basta na lang nilagyan ng tapos wala na. Tapos aprobahan ni kuwa. Ito ngayon ang nangyayari. Tuloy tayo mga kababayan. Pero ito sa investigasyon mga kababayan, panoorin nyo maigi, lumalabas talaga na mayroon talagang sabuatan. Sinasabi kong talagang lumalawak na ang galamay ng mga sindikato, mga korap dito sa ating ngayon, no? Ating gobyerno sa ngayon. Tapos ito pa sa balita, si Bini Abante, yung fake nga congressman, yung congressman nga, ginawang congressman ni George Garcia nga hindi naman binoto ng taong bayan ng kanyang distrito. Yan si Bini Abante, tinanggihan yan, inaayawan yan ng mga taga 6 district ng Manila City. Pero ang ginawa ng mga sindikato,
Ginawaan ng paraan ng mga malasindikatong administrasyon. Ginawaan ng paraan. Yung nanalo ang congressman, dinisqualified. No? May kaso daw. Tapos, pinaupo si Bini Abante, yung hindi yung inaayawan ng taong bayan, ng 6 district ng Manila City, ay pilit ipinaupo ng mga sindikato upang gagamitin nila dito sa kanilang operasyon. Tingnan mo. Ngayon, ang hinabol ng ni Bini Abante ay si Pulong Duterte. Kung paano daw ginastos ang kanyang sa flood control, samantalang nag-react taga Davao, pinuputakti sila ng post sa social media patungkol doon sa mga proyekto ng flood control sa Davao. Napakaganda. Para pasyalan ang flood control sa Davao City. Napakaganda. Karsada sa taas. May mga bakal pa nga stainless na kalagay para pag namasyal yung mga tao. Napakaganda. Hindi katulad dyan sa area ni Bini Abante na pag bumabaha, kasama basura, naglulutangan. Dahil nga, ginagawa siya ng sindikato, ibinalik siya sa posisyon upang siya ngayon ang tatahol sa mga Duterte, upang siraan ang mga Duterte sa publiko, upang yung ang imahe ng mga Duterte, sirain niya sa pamamagitan ng kanyang mga propagandang atake sa mga Duterte, upang pag narinig yan ng mga Pilipino nga hindi gaano masyadong alam sa Davao, magkaroon ng ngayon sa mga Duterte, ay kurap pala Duterte. Yun ang target ng mga sindikato. Samantalang itong si Sara Diskaya, no? Yung 28 luxury cars ng mga Rolls Royce, kung ano-anong, si Congressman si Senador Marcolita nga, hindi daw niya alam yung ibang sasakyan na yan. No? Milyon-milyon hindi lang inimbestigahan. No? Kung pa yung mga sumisigaw patungkol sa confidential fund, Bipisara, itong milyon-milyon mga halaga ng sasakyan, itong isang kontraktor sa DPWH, hindi nila ito inimbestigahan. Dapat imbestigahan ito. Yun lang mga kababayan. Na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control project sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? Yes po, Your Honor. Yun. Yun din. Ano po yun, yung sa isa po, may letter na po din for termination po. Letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? Dalawang pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? Check, yun po, ang di ko po masagot. Check po namin yun. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat Mr. Chair at SP Pro Tem. Thank you. One last question. Last question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa DPWH na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga company. Sus! Kasi sabi mo lang, I'm just concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sa'yo. Nung tinanong kita ulit, inunumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yun, naglalaban-laban pa sa bidding yan. Panglimang tanong na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ay, sumagot. Hindi, sagutin mo. Sumagot ako. Naglalaban-laban.
Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Senator Erwin, very brief lang, baka tayong sa panahon. Ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa COA, na-relieve nyo na ho ba yung inyong first district COA auditor sa Bulacan na nag-audit ng mga coast project? Hindi pa. Hindi pa po, Your Honor. Bakit po hindi ninyo ba na-relieve? Nakipagsabwatan na po sa district engineer po natin since 2022. Bakit di po na-relieve? Sir, wala pa po namang ebidensya na nakipagsabwatan po yung... Wala pa pong ebidensya 2023. Sa Pangulo na nagsabi, pati Senator Ping Lacson nagsabi, anong gusto mo? Ebidensya? Your Honor, hindi po ako ang merong authority. I know that. That's why I'm asking you. Now, when are we going to see her relieved or him relieved? Ipapaalam ko po sa... Ipaalam niyo po kaagad, okay? Dahil wala akong kami oras. Panghuli na lamang po, matanong ko lamang po ang MMDA. Kanina po, Mr. MMDA, sir, nagpresenta po si Ramon S. Ang natutulong sa flood control po natin. Siya po maglilinis yan na libre. Ano po ang reaction po ninyo? Acceptable po ba ito? Itong pagbubol? Isang private citizens, no? Magmalasakit na si Mr. Ramon Ang, di ba? Magvoluntary siya na maglinis sa mga estero nga libre. Biro mo. Samantalang sa DPWH yan, ang laki-laki ng pundo, bilyon-bilyong pundo ang nakalaan dyan. Pero yung mga estero sa Manila, hindi malinis-linis. Pero ngayon, umaksyon si Mayor Isko Moreno, nga ipinaglinis yung mga clad, clogging sa operasyon dyan sa mga estero. No? Nililinis upang maiwasan yung pagbaha. Sa bilyon-bilyong pira ng gobyerno, pero hindi nila malinis-linis yung mga estero dyan sa Manila City. Kaya yon ang ni Abante. Dapat bago siya panghimasukan ang Davao City, ayusin niya muna yung distrito niya. Diba? Yung distrito mula pa noon, tagal-tagal na yan siya dyan. Tapos ngayon, ibinalik siya ulit ng mga sindikato, pinaupo ulit bilang congressman, fake na congressman. No, dapat, yun ang gagawin talaga. Linisin muna yung mga, hindi kay may problema, gagawa na, basta ang pira lang talaga, pira lang ang nitong malas sindikatong galawan ng mga politiko dito sa administrasyon na to. No? Para silang mga sinisip-sip lang ang pira ng taong bayan. Samantala ang taong bayan lubog sa baha, nagsapir sa gutom, kawalaan ng trabaho, mahal ng mga bibilihin, halos hindi na makakain ng mga Pilipino. Samantalang ang mga sindikato ay nagtamasa sa milyon-milyong pira ng bayan. Yun lang mga kababayan. Volunteer ni RSA para linisin ng mga estero natin para hindi na tayo bahayin kagaya nangyayari everyday pag umulan ngayon. Opo, tuloy-tuloy naman po yung coordination meeting natin. In fact, meron na po kaming ilo-launch sa Las Piñas po na cleanup drive po ng Las Piñas River. Biro mo? Panay-panaya lang ang meeting lang, mayroon na silang ilalans. Dati, panahon ni Duterte, hindi yung nagmi-meeting na matagal, action agad. Diba? Pero sila, tuloy-tuloy daw ang kanila ang pagmi-meeting at mayroon ilalans pa lang. Samantalang ilang buwan ng lubog ang Metro Manila. Anak ng bating itong mga DPWH na to. O MMD ito. Kaya yun ang dapat MMDA mabilis din kayo. Kasi mayroon na si Ramon Ang nakikita na niya ang solusyon kaya nagpresenta siya ang maglinis nga libre. Libre yun ha. Lilinisin niya libre. O bakit ang gobyerno hindi magagawa? Samantalang milyon-milyong budget diyan sa gobyerno hindi magagawa. Samantalang mayroong isang negosyante nga nagpresenta, siya na lang ang maglinis, nga libre. Oh. Di ba nakakahiya yan? At tuloy tayo mga kaibigan. And katulong din po namin sila na mag-ayos po dito po sa may Rojas Boulevard. Nag-inspect na rin. Alam ko na mga kababayan, no? Itong makitid kong pag-iisip, kasi libasa isang mangmang, alam ko na,
Kaya ayaw nilang ibigay. Pagtulungan sila kasi ang budget ngayon yung pinoprotektahan nila. Ngayon pag ibigay nila kay Mr. Ramon ang paglilinis nga libre, paano yung budget? No? Hindi sila mga kababayan, hindi sila kikita. Kasi kikita talaga sila pag may pundong ibigay sila para sa paglilinis ng mga na yan, mga estero na yan. Alam naman natin yan, di ba? Kahit anong sasabihin magmamalinis nyo, ultimo kaming mga mangmang, naintindihan namin, naunawaan namin ang pagiging corrupt na ginagawa ng mga government opisyal. Ulitin ko nga, kaya tulad ng sinasabi ko kanina, nga nakakatakot na itong sistema ngayon ng ating gobyerno kasi ang mga galamay, ang mga ugat ng mga sindikato, halos nilalamo na ang buong sistema ng ating gobyerno sa administrasyon ngayon. Nilalamo na halos, hindi pa naman buo ha, pero halos nilalamo na ng sistema ng mga sindikato ang ating gobyerno. Halos lahat ng ahensya, halos lahat ng ahensya ng ating gobyerno ay nilalamo na unti-unti ng sistema ng mga sindikatong galawan ng ating gobyerno. Pagdating yan sa pundo, pagdating sa pira ng bayan, minamanipula na sindikato ang mga taong bayan. Tuloy tayo. Okay? Salamat po, Ma'am Thank you. 1 minute, Senator Bato. 1 minute, Senator... 10 1 minute na. Minority Leader and 2 minutes to Senator Alan. Thank you. Hindi pa, kasi ano na tayo. Thank you, Mr. Chairman. Since nandito yung BIR, Commissioner, may this committee know kung among the 15 contractors, sino-sino dito yung mga top taxpayers. Kung meron kayong records dyan, sino-sino nagbabayad o kung sino nagbabayad ng tax at magkano ang binabayad nila. Yes, Mr. Chair. As far as yung ranking is concerned, we currently don't have that kung anong in terms of top taxpayers sila. No? But definitely registered naman and merong mga payments. And siguro because of 270, we cannot disclose the amount of taxes that they've been paying unless andito naman sila kung willing silang i-waive yung Section 270. So you cannot provide this committee? In executive session. Executive session? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may we know from BIR in the next hearing kung magkano ang binabayaran nitong 15 construction companies na tax. Yun lang ang hingin ko, Mr. Chair. Mamaya bibigay mo next hearing. Madala mo yung data at kung gusto mo executive session, kaya mo? Because that's a condition for Section 270 unless they waive their right against the confidentiality under Section 270. Do you think ganitong hearing hindi yan magiging exemption? Hindi po, nakalagay po executive session po. Executive session? Yes. So i-ready mo next hearing, ha? Yes, Mr. Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Permission, Chairman Bato, just on that point, Mr. Chairman. Mr. Chairman, just on that point. Yeah. Mr. Chairman, good afternoon, Mr. Commissioner. I think we have a different view. If you look at jurisprudence and dun sa Article 270, pag in-order ng Presidente or congressional hearings, you can disclose. What 270 prohibits is the unauthorized disclosure by a BIR employee. But when Congress asks you to disclose, you can disclose without liability. This is Abacada Guro Party List versus Purisima. Congress power of oversight is intrinsic in the grant of legislative power and it is in itself integral to the checks and balances inherent in a democratic system of government, etc., etc. Maybe you want to look at it muna, Commissioner. We can discuss later. Yes, Mr. Chair, but in addition to Section 270, Section 20 of the tax code provides additional provision that submission of pertinent information to Congress that any information or any return information which can be associated or otherwise
identify directly or directly a particular taxpayer shall be furnished the appropriate committee of Congress only when sitting in executive session unless such taxpayer otherwise consents in writing to such disclosure. Yeah, so meaning you can submit to us. Yes, in executive session, but I think Yes, and then under our rules sa executive session, it is our choice whether we will disclose it or not. Yes, So ang pinoprotektahan lang ng commissioner is yung integrity ng BIR at ng inyong responsibility. But once it is with us, I just want to make that clear. Diba? That is a decision that the committee will make as a committee, of course led by our chairman. Tama, Commissioner? Yes, yes, Mr. Chair. Thank you for that clarification. Thank you. Sen Alan, I think we are guided by our presidents also. Nangyari na ito, Commissioner. In the case of Parmali, the BIR sent the subject income tax document in a sealed envelope to the chairman of the committee. Maybe you can also do that. At bahala na ako kung paano ko i-dispose yun. That's the precedent we had so far. Maybe you wanted to consider that. Yes, we'll do that, Mr. Chair. Thank you. Senator Alan. Yes, Mr. Chairman. Of course, we'll be guided by jurisprudence. My personal feeling is that assessment is Congress can compel, but of course, we shouldn't violate the law. We should follow it. But a good compromise nga is that we will consider it a constructive executive session that the BIR commissioner turn over to you with the condition that it will not be released unless we follow our rules and vote that it be released. But it will be for the perusal. And of course, we thank the commissioner for doing the research on it. I don't think you were compelled. No, it was an initiative on your part. Mr. Chairman, can I ask for one more thing? Kasi ang mga LOA is flying left and right. And of course, you're more than meeting your target. And of course, in the other room, happy everyone dun sa, within pa rin yung funding, but you're doing your part sa BIR. So can you also add in your submission, not today, yung itong top 15, or if you wanna go beyond the top 15, na LOA din ba kaya itong mga to? Para alam din natin na, kasi may question na on supervision ng DPWH, may question na yung COA, nabantayan ba? So let's look also on the BIR side for your guidance and our guidance na rin, Commissioner. Thank you, Mr. Chairman. Yes, Mr. Chair. Thank you. Are you done, Senator? Thank you, Minor. Soto, Minority Leader. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to place on record in your committee a quotation. Quotation. Oh, bagay na bagay ito sa mga ibang kasama natin dito ngayon eh. We are living in a time where some people are proud of what they should be ashamed of. Thank you. Sino ang gumawa nun? Para ikaw yata yun. Thank you very much, Minority Leader. Before we... Okay. Thank you, Mr. Chairman. Can you show the slide? DPWH? Yes, Ma'am Yusek. Every year tinatanong ko to, and every year sinasabi nyo na harmless ito at mistake lang ito. Pero every year rather than natatanggal, dumadagdag. So Mr. Chairman, Mr. Minority Leader, if you look in our slides, nung GAA ng 2023, 2.77 billion, ang double exactly the same ang nasa GAA. Bringing up natin to sa committee hearing, pero hanggang sa final version, meron pa rin natira. 2024, imbis na nabawasan, 3.48 billion ang double appropriation. Binanggit ko rin ulit to, sabi ulit ng DPWH, aayusin din nila. 2025, 78.5 billion ang double appropriation. So can you go to the next slide? Next slide ulit para... So these are the examples, Mr. Chair, no? Makikita mo, sorry po, maliit lang dito, but exactly the same project, exactly the same amount.
So, ma'am, quick answer lang po kasi magse-session na. Bakit hindi matanggal to sa submissions niyo? Your Honor, Mr. Chair, sa National Expenditure Program po, pagka sinabit namin sa DBM at may na-catch kami pareho na double appropriation or pareho na exactly yung project name, ay kinokorek na po namin through submission of errata. Ma'am, that's never. Ako po ang nagbe-bring up dito and then si Senator Coco. Pero sa final version, hindi pa rin na-correct. Yun po ang ano So, pero bakit nga every year meron? So, itong 2026 ba? Meron? Alam mo, wala pong akong nare-report sa akin. Sorry to ask you but kasi wala na si Sec Bonoan. But every year you promise na walang double, but every year lumalaki. Imbis na lumiliit. So, second question, now that you're doing an investigation, have you looked kung parehong binayaran yung mga double or hindi na binid yung isa or parehong binid? Have you looked o hindi? Posible pong hindi na binid yung isa. No, question ko ma'am, have you looked or not? Honest answer, have you looked or not? Personally po, hindi po. Or can you ask and submit to the committee, is your investigation committee, did they or not? Okay. Yes po. Third question, bakit parang hirap na hirap ang DPWH mag-investigate? Hindi lang ngayon, nung inimbestigahan natin yung tulay, ayaw nyo mag-preventive suspension, ayaw nyo mag-submit. Tapos pag kami mga investigation na ganito, para kaming dentista, na kailangan hilahin pa yung ngipin ng walang anesthesia. Di sila makagalaw ang DPWH dahil magagalit si Congressman, no? Magagalit si Congressman Kaya hindi sila talaga, ang DPWH ginagawa lang kasi yan, exit Kumbaga bagsakan lang yun sila sa pera papunta sa bulsa ng mga congressman. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya talagang tama lang nitong ginawa ng Blue Ribbon Committee upang matigilan yan. Kasi kawawa na ang bayan. Kawawa ang mga Pilipino sa ginagawa ng mga sindikato dyan sa ano. Ang kasi House of the Representative ay pugad na ngayon ng mga sindikato. No? Pugad na ng sindikato. Mala sindikato ng ating ng ating gobyerno. Yung House of the Representative, sabi nga ng iba, hindi na yan House of the Representatives. House of the Representatives na yung mga bahay na ng mga magnanakaw. Ang Congress. Masama ng imahen talaga ng Nagmamalinis pa ang mga congressman dahil sa pagsisira nila ng mga Duterte ay lalo lang silang lalo lang nabisto yung kanilang mga ginagawa. Panahon ni PRRD, hindi naman ganyan yung House of the Representatives kasi natatakot sila. Yung mga insertion sa budget, diba, na maalala natin yung 90 billion na sinubukan nila ang isingit na ibinabalik ni PRRD sa kanila at nagalit pa. Sinasabing, umayos kayo, ayusin nyo dyan, mali yan. Hindi na naman magawa-gawa. Kaya isa din yun ang dahilan nga ayaw na kay Sara Duterte kasi talagang hindi na mangyayari yung ginagawa nila ngayon. Hiyang sila dyan sa pagnakaw sa pira ng bayan kaya ayaw nila sa mga Duterte kasi hindi obra yan. No? Patunayan na lang natin itong mga flood control project. Kung kanilong flood control project ang makikita, napakinabangan talaga ng taong bayan, di ba ang Davao City lang? Tangi ang Davao City lang ang mayroong napakagandang flood control project. Oo, pagka umulan daw, sabi ng Davao, bumabaha nga, binabaha sila. Pero pagtapos ng ulan, nawawala din agad ang tubig. Hindi na i-stack. Ibig sabihin dumadaloy. No? Hindi na i-stack, hindi sila nagiging swimming pool. Tuloy tayo mga kababayan. Parang bubunutan pa parati. Bakit po ganun? Your Honor, Mr. Chair, hindi ko po masagot yan dahil yung investigation po... May execom kayo, ma'am, di ba? Opo. Hindi nyo na pag-uusapan sa execom tuwing may investigasyon? Nung nangyari na po itong lahat na to, it's been more than a month in the SONA. So hindi nyo na pag-usapan yung SONA nung sinabi ni Presidente, mahiya naman kayo at Kayo naman kasi sir, wala kayong tapang na pangalanan yung alam nyo naman kung sino yung ma-influensyang congressman ang may gawa niyan. Tumbukin nyo na kasi pangalanan nyo, pagtulungan nyo. Kakasuhan nyo na, wag nyo pahapyas-hapyas lang. Alam na ng taong bayan kung sino yan. Alam na ng mga taong bayan yung galawan niya sa kongreso kung sino yung mga specialist ng doktor sa budget. 2 tao lang naman yung dyan
Yung sabi nga ni Sara Duterte, mga 2 tao lang yung nasusunod sa budget ng bayan. Ibig sabihin yung 2 tao na yan, sila lang talaga may gusto kung saan ilalagay yung budget, saan ilalagay yung pira ng bayan. Dapat kasi yan, matagal na, kinakasuhan dapat yan. May mga pending case ngayon parihas yung 2 tao na yun. Tuloy, kaya hindi may turo-turo ng ng taga DPWH. Hindi nila may turo-turo. Papayag na lang silang ipako sa cross, hindi talaga nila yan may ituturo. Kasi powerful, may impluwensya ang politiko. Lalo na sa panahon ngayon. Pero kay panahon ni Duterte, walang po impluwensya sa kahit sino sa kabinete niya, pag magkasala, tinatanggal niya mismo. Tuloy tayo mga kababayan. Nagtaas lang po si former Secretary Bonoan ng mga QAU team para umikot po sa mga regional offices at mag-inspect po. Okay, can you run us through paano yung investigation na yon? Is it general? Is it everything? Di ba nasa inyo yung, under sa iyo yung geotagging? Sa infratrack po. Sorry, sa application po. Yes po. Yes. So, have you already, binunot nyo na ba lahat ng geotagging nung top 15 man lang? At tinignan nyo na ba kung may ghost o wala? Yun po yung kinuha ng ma-inspectorate, yung geotagging, para po tingnan kung nandoon po sila talaga sa location na naka-report po sa application. No, but it's so easy to find out kung may geotagging sila sinubmit, tapos wala. Diba? So for example, sa lahat ng pinakita ni Senator Lacson na ghost, nakita nyo na sa geotagging na may nasubmit nga na meron? Meron pong geotag na naka-report. Oh, so sinuspend nyo na ba yung nag-submit ng geotag? Hindi pa rin. Sa pagkakaalam ko po. Kaya nga ma'am, yun ang tanong ko nga Bakit, halimbawa dito sa Senate, kung Sir, kasama nga yan sa operasyon ng mga sindikato sa ngayon. Kaya hindi na pwede yan. No? Kasi kasama na yan sa operasyon ng mga sindikato sa gobyerno sa ngayon. Kaya yan siya, sumusunod lang din yan siya sa utos. Kaya ito dapat talaga malawakang Maganda nga itong pagkagawa ni sana magtuloy-tuloy si Senador Marcolita kasi tanging siya lang talaga ang inasahan ngayon ng taong bayan. Lahat ng mga Pilipino ngayon nakatutok diyan sa flood control project. Kaya ang mga sindikato ngayon diyan sa Congress gumagawa na ngayon, nag-isip na ng diversion, paano nila mapipigilan yung ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Pero ang diyan, pagka pinahinto yan, o kaya inaalis nila si Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee, alam na. Hindi malayo ang mangyari yun. Pag hindi talaga ito mapipigilan. Kasi nakakaladkad na lahat Nakakaladkad na, nasisira na, nadidistract na ngayon ang operasyon ng mga sindikato diyan sa Congress, no? Ang mala sindikatong galawan ng ating gobyerno sa ngayon, unti-unti na silang dinidistract na sila ni Senador Marcolita. No, mayroong ibang membro ng sindikato nga gustong gawa ng diversion nga pangmalihis ang atensyon ng taong bayan. Gusto lang paimbestigahan ang flood control ni Congressman Pulong Duterte. Isa lang yon sa mga diversyon ng mga sindikato. Atakihin ang Duterte kasi alam na pag pangalan na Duterte ang masangkot, ang taong bayan nakatutok doon. Kaya dapat si Congressman Marcolita, Senador Marcolita, tuloy lang sir, ang taong bayan nasa likuran nyo. Nakatutok, nagmumonitor ang taong bayan. Sa ngayon pa lang, lumalabas na, lumulutang na ang may mga kasalanan. Ay yung talagang unti-unting lumilinaw sa sambayanan ang mga ginagawa ng mga buaya nating mga politiko. Yung mga nagmamalinis, yung mga congressman at sa mga ang mayroon pang iba diyan sa Senado. No, may sumingaw nga. May pinakita nga si Attorney Topacio na isa diyang senadora ay contractor din daw pala. Aywan ko kung gaano katotoo yan. No? Isang senadora diyan nga maingay sa isyu ng mga Duterte ay isa din palang kontraktor daw, sabi ni Atty. Topacio. May napanood akong niyan, video ni Atty. Topacio. Sabi niya,
Kaya pala, yung senadora na yan, tahimik ngayon pagdating sa issue ng flood control kasi isa rin pala siya sa nakinabang dyan. Nagmamalinis. No? Nagmamalinis. Yung senadora na yan, talaga nagmamalinis yan. No? Talagang pag naninira yan ng ibang mga high-ranking mga government official na hindi nakikiayon sa kanilang layunin ay sinisira at matindi talaga yan. Matindi manira yan. Sinisira nga yan si Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan ng niya ng mga piki nga mga witness nga aywan ko pa kung bakit ang pag-imbestiga sa Senado, yung ibang senador hindi man lang parang sinasang-ayunan nila. Ano? Alam niyo naman siguro kung sino yung senadora na yan. Kaya tahimik siya pagdating sa issue ng flood control. Kasi isa din pala siya, kontraktor. Tuloy mga kababayan. Sabing may nagmamariwana, investigasyon ka agad, tatanggalin. Sa BIR, tanong mo kay Commissioner, yung katabi mo, nababasa ko lang, hindi mo na kwento to, Commissioner, nababasa ko lang. Di ba? Ilan na sinuspend nyo sa term mo? Madami-dami na, Mr. Chair, I think definitely more than 50, 70. Pag na-dyaryo tomorrow na meron hingian and may prima facie evidence, will you act upon it or will you wait? Well, definitely, Mr. Chair, we act will upon it, right? Your counterpart sa customs, pagkaupo, submit lahat ng meron pong kamag-anak na may brokerage. So bakit sa DPWH, ayun na, pinakita na ni Senator Lacson, ang dami ng tanong ng aming chairman, ang dami ng pinasubmit, na sa inyo geotag. So obviously, pag hindi nyo tinanggal at hindi nyo sinususpinde, gumagalaw pa yung mga yan para pagtakpan. Matik na yun, sir. Yan sila, ang ahensya nila, na rin, sinasakop na rin ng galamay ng sindikato sa gobyerno. Inabot na sila. Unti-unti na silang niyayapos ng mga sindikato, sistema ng sindikato sa gobyerno. Kumikita na rin yun sila. Kaya di na sila makagalaw, di na sila makakilos ng maayos na ayon sa kanilang tungkulin kasi sinasakop na sila, no? Kung di pa naman sila nasasakop talaga tuluyan, pero andyan na sa kanila yung galamay ng mga sindikato. Baka isa na rin sila nakainom ng kape mula sa mga sindikato. Pagka once ang sindikato magbigay sa inyo ng kape at nainom nyo, para din kayong nasahawaan na pagkaaswang yan. Yung lagi ko lang napapanood sa aswang story. No? Yung parang nayayanggaw kung baga. No? Kahit hindi ka kurap, pag tumanggap ka ng pangkape mula sa mga kurap, hindi ka na ngayon masyado makatanggi sa kanila kasi nakinabang ka na eh. Gagamitin na rin nilang o nakinabang ka, madadawit ka na kahit hindi mo gustuhin dahil nayanggaw ka na o kaya nakainom ka na ng kape mula sa mga sindikato. Yung ng mga sindikato na inom mo na, andyan na sa katawan mo. O, di ba? Diretsahin na natin kung nakatanggap ka na ng padulas o kaya pangmerinda mula sa mga sindikato, yung mga kurap ng mga politiko, tatahimik ka na. Di ba? Hindi ka na magiging stricto para sa kanila. Sa ibang ahensya, stricto ka. Pero pag sa kanila, kasi nakatanggap, layanggaw ka na, nahahawa ka na nila, hindi ka na makakibo ng maayos. Hindi ka na ngayon, di mo na sila basta-basta nasisita. Kasi madadamay ka na ituturo ka na nila. Ganon lang yun. Kaya kahit obviously halata na naman talaga, bistado na, andyan pa rin, hindi sila makagalaw. Kasi nga, unti-unti na silang niyayakap ng galamay, ng mga sindikatong galawan ng ating gobyerno. Yung mga sindikato, mga ng politiko sa ating gobyerno. Diba? Maiba ako. Ang mga sindikato, no, pati yung sa Kumilik, no, hindi kasali, alam mo din, kasali sa isyo, paliwanag ko lang. Yung galamay ng mga sindikato, abot hanggang Kumilik. Diba? Kasi si Bini Abante, hindi binuto ng taong bayan, pinaupo ng Kumilik, naging congressman. Yung ibinuto ng taong bayan, dinisqualified ng Kumilik. Ang Duterte Youth Party List, ibinuto ng milyong Pilipino,
Hindi pinaupo ng Kumilik, ginawaan ng paraan ng mga sindikato. Ngayon tuluyan na talagang tinanggal. O, di ba? Hindi pinaupo. Dahil ang protesta nagmula sa mga team NPA. O, biro mo. Huwag na natin pausapan yan. Dito tayo muna sa flood control kasi mapapalayo na ko. Pinaliwanag ko lang, binabanggit ko lang, kaya ang galamay ng malasindikatong galawan dyan sa administrasyon ngayon, talagang halos mayapos na ang buong sistema ng ating gobyerno. Nakakatakot ho ito, hindi ito basta-basta nakakabahala na ho ito. Kasi ang galamay ng mga sindikato, halos mayapos na ang buong sistema ng ating gobyerno. Pag nangyari yan, paano na ang taong bayan? Paano na ang bayan? Yan lang, kaya gising-gising mga kababayan, gising. Yung ginawa nila. Your Honor, Mr. Chair, alam ko po na nag-suspend na si former Secretary Bunuan ng mga taga-Bulacan. Mula po O, sa Bulacan lang ba may ghost? Yun po yung... Pa-exercise at kumuha na tayo ng Ghostbusters for Bulacan only, kung Bulacan lang ang may ghost. Opo, yung buong distrito po, I think na nasuspend na. Oh, pero ma'am, hindi ba napakadali naman? Kuha ka lang ng pinaka-junior. Nung araw may oyster pa ba ngayon? Wala na. Yung mga empleyado na kinukuha through DPWH. Mga roadside workers yata meron. O, di ba? Sana nakikinig si Secretary Vince, di ba? Kung ako ang secretary ngayon, tawagan mo lang lahat ng district engineer, isa, pumunta ka dyan sa bawat project, kunan mo na cellphone, eto yung geotag, i-compare mo. Kung wala, edi ghost. Pero bakit tayo isang buwan na? Pasensya ka na ma'am, ikaw nag-attend, but I know you're a powerful person then there, and pinagre-resign kayo lahat so hindi ko alam kung... Ano na nga sir, ayan sila, nasakop na ngayon sila sa kapangyarihan ng mga sindikato sa administrasyon ngayon. No? Ano na yan sila sa organisasyon ng administrasyon ngayon? Sakop na yung DPWH sa mga sindikato. Under na sila ng mga sindikato. Ang nagmando sa kanila, yung ma-influensyang politiko na. Yung mga nakaupo dyan sa House of the Representatives, yung sa bahay ng mga magnanakaw. Diyan nagsimula, diyan nakaupo yung mga may hawak ng sa tanang uri ng budget. Pagdating sa billion budget, andyan sa bahay ng mga magnanakaw nagmula yung mga niyan. Kaya yung DPWH na yan, walang magagawa yan kasi parang robot na lang yun sila. Kumbaga, yan lang sila ang imbakan ng pira ng bayan. No? I-imbak ng mga sindikato ang pira ng bayan papunta dyan sa DPWH. Ngayon, ilalabas na nila yun sa mga flood control project kasi yun nga ang pintuan ng people's money. No? Yung flood control project. Kaya upang nila yung paglabas ng people's money nga buo, gagawa sila yung proyekto. Nga wala naman. Yun yung mga ghost project. Kasi kailangan nila ng pera. Wala silang hindi sila nakukontento. Kung magawa ng mga ghost project, yung iba, may project talaga, kaya lang talagang tipid na tipid kasi kailangan lang ang bilyon-bilyong pera, sayang nanghihinayang sila, mabawasan doon sa proyekto nga ang makikinabang taong bayan. Ayaw nilang makinabang taong bayan, gusto nila sila lang talaga makilabang sa pira ng bayan. Sa pamamagitan ng paglabas nila sa people's money, ibagsak muna sa DPWH. Ngayon, labas doon sa exit nila, ang itinatawag nilang flood control project. A flood control project is exit for the people's money papunta sa kanilang bulsa. No? Ang people's money, ibagsak nila sa DPWH, ilabas nila doon sa pinto, sa flood control. No? Papunta na doon sa kanilang mga bulsa. Ayun lang kasimple, kaya walang magagawa yan. Opisyal lang DPWH na yan. Walang magagawa yan. Baka nga, binigyan na yan ng mga mahaling kutsi. Matatanong ko pa kayo, but I think you should all still assess. But yung frustration sa akin, parang hindi kayo tumutulong sa investigasyon. Parang every week lang, sana mamatay na yung issue, sana wala. Pero hindi nyo dinidiinan na talaga kung ano pa talaga ang nangyayari. Hindi talaga sila tutulong, sir. Sila pa nga ang kung hanggat maaari nga, talagang puprotektahan nila pa yun No? Hindi talaga yun. Hindi natin alam. Baka mamaya, may banta pa sa buhay yung mga yan. Kaya, may pamilyado din kasi yan. Yan ang problema dyan.
Dahil andyan na sila, niyayapos na sila ng sistema ng mga sindikato, nanganganib na. Kaya hindi natin alam kung yan ay may takot na silang dala-dala o talagang nakinabang. Sa bagay, nakinabang naman talaga yan. Kahit itanggi pa yan, nakinabang naman talaga. Hindi rin naman basta-basta ang sindikato, hahawakan ka lang na hindi ka kinabang. Siyempre, lahat naman ang uri na sindikato. Ang tao, mga nagagamit nila, ay mayroon talaga yan. Nilalagyan din, binibigyan din kahit papaano. No? So, categorically, tell us now, ilan sa 15 ang may ghost project? Apo, kung mako-confirm, Your Honor, dahil hindi ko po alam kung ilan na po yung result ng QAU inspection. Bakit ma'am? Kayo ang nung first hearing natin sa tulay, ganun din. Ang lahat ng pinadala sa hearing, ang sagot, hindi ko alam. I apologize. Kaya nga, ba't kayo ang pinadala kung hindi alam? Nasaan yung may alam? Wala dito yung ibang DPWH na may alam? Wala ko pong kasamang ibang undersecretary or assistant secretary. Okay, ma'am. Pero can you get back to us on that question? Pwedeng within the day, isend kay Chairman. Ilan sa 15 ang sinasabing may ghost or at least, at kung, let me reverse it. Kung meron dito sa 15, hindi ko sinasabing walang anomalya. Doon muna tayo sa ghost. Iba-ibang klaseng anomalya. Substandard, overpriced, etc. Ghost muna, ghost. Kung meron dito sa 15 na walang ghost, they also deserve na malagay na sa media na wala silang ghost project, di ba? On the reverse, yung meron ghost na confirmed, we all deserve na alam na natin. O yung ibang inimbestigahan, you can be quiet and say na we need another week, we need another 3 days. And then you say, etong 5, walang ghost, etong 7, pero we're looking kung tama yung completion, etc. Okay, last. Paano natin alam pag nagamit yung lisensya? Nagamit lang nung iba yung lisensya. Wouldn't know, Your Honor, Mr. Ma'am, alam mo, nung tumakbo pala akong congressman, tinanong ako, Chairman, ministro pa nagtanong sa akin. Ang tanong sa akin, Sir, marunong ka ba mandaya? Nagulat ako, ministro nagtanong sa akin eh. Sabi ko sa kanya, Sir, padadayain mo ako. Sabi niya, hindi. Kailangan alam mo kung paano nandaya para maprotektahan mo sarili mo, hindi ka idadayain. Bakit ka namin susuportahan kung magpapadaya ka? First question ko noong 2022 yun sa inyong secretary. Alam mo ba kung paano korapin ng mga projects ng DPD? Ayaw sagutin. So kung lahat kayo dyan, hindi nyo alam kung paano makokorap yung project, paano mag-imbestiga, o hindi ba tinuruan ko na rin kayo noong 2022? Meron kayong EAW, di ba? O, pakilagay sa screen. Magkano ang EAW nyo the last 4 years? Almost 100 billion pesos. Nakalagay dyan, part of it is for testing. No? Ito po, guidelines ng EAW. Kayo po nagbigay sa akin noon eh. Sabi ko sa inyo, I will not move for its abolition. This is Chairman, 1% to 3.5%. Yung computation ko is based on an average of 2.5%. Yung dun sa yung 100 million na slide. Di ba ang usapan natin noong 2022 hearing, i-require nyo ng checklist ang bawat kontratista at isusure nyo na yung SSS, Pag-ibig at PhilHealth ay babayaran. Kung ginawa nyo yun, ginawa nyo ba? Hindi. Or hindi nyo alam. I mean, it's okay if hindi nyo alam kasi operations ba yan? Kung ginawa ng operations yan, tignan nyo lang yung empleyado. So pag sinabi yan ay empleyado yan ng Corporation B, pero ang nanalo ay Corporation Z, alam mo na pinahiram yung Di ba, huwag na natin paghirapan yung ating sarili. No? But, Sir Chairman, I'll stop there because I know magto 3 o'clock na. But I'd like to submit this and I'd like to ask the DPWH, can you submit the comprehensive yung paggamit ng EAW? And bakit nga wala yung testing? Number 2, dun sa mga sinabi na ni Senator Lacson or sinabi ng kahit sinong senador or nabuko nyo na ghost, ibigay nyo sa amin yung kopya ng geotagging at sino nakapirma dun sa mga yon, di ba? Last talaga, Mr. Chairman, is COA here. Yes. So, ma'am, dun sa mga may ghost na nabayaran, are we also looking already into sinong auditor dun?
Opo, Your Honor. Okay. So I'll stop there, but can you brief us on that? And same naman na sinabi ko, no? Na if the BIR is proactive, the customs is proactive, alam naman natin yung top 10 na at least perception-wise tingin ng tao corrupt. So double, triple time tayo doon. But you're doing something internally na rin, no, ma'am? Meron po. Meron na rin, ma'am. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Yeah. Ayun mga kababayan, yung ano talaga, yung DPWH, hindi na talaga sila makapagsalita kasi kasali ano sila no? Kahit alam nila, hindi na talaga natin maasahang magsasalita pa yan sila, no? Ang kuwa ganun din, although hindi naman siguro lahat ng mga taga-kuwa. Kaya lang, yung mga inspector diyan talaga, bakit nakalusot yung mga proyekto na yan? Kaya nga sinasabi ko, no? Nga ang mga sindikato dito sa Galamay, ng mga sindikato dito sa administrasyon ngayon ay talagang ano na, unti-unti na talagang kumalat sa buong sistema ng ating gobyerno, no? Hindi pa naman talaga lahat nasasakop, mga kababayan. Pero ang galamay ng mga sindikato, mala sindikatong galawan ng ating mga gobyerno ay unti-unti nang nilalamon ang buong sistema ng ating ngayon, pamahalaan. Nakakatakot ito, mga kababayan. Kasi ang nilalamon lang ng mga sindikato, paano nila kontrolin ang pera ng bayan. Yun lang naman Wala silang pakialam sa problema ng mga Pilipino. Ang sa kanila lang, paano nila lalamunin sa sistema upang makontrol nila ang budget ng bayan. Pira ng Pilipinas, pira ng taong bayan lang ang tinatarget nila. Upang ma-maintain nila ang pagkontrol sa pira ng taong bayan, sisirain din nila ang mga Duterte. Kasi pag oras nga isang Duterte na ang mamumuno, tapos ang buhay nila, tapos ang maligayang buhay nila, no? Kaya siguro, mga kababayan, kaya ako binanggit ito, parang maunawaan, lalo na yung mga katulad kong isang mangma, na gano'n nakakitid ang pag-iisip, mga kababayan, no? Maliban na isa matatalino, no? Kasi marami tayong mga kababayang matatalino. Upang maunawaan nga ang target kaya nila pinahirapan ang mga Duterte dahil pira-pira lang. Kaya sila nag-ambisyon mga mapunta sa malalaking posisyon, mahawakan ng malaking posisyon ng ating gobyerno dahil sa pira. Pira talaga ang pinaka-source ng nila, no? Kanilang pagsisikap nga maging presidente, kanilang pangarap nga maging sa ating bansa dahil sa pira. Gusto nila ang pira ng taong bayan. Yun lang. Wala silang pakialam kung ang mga Pilipino lumubog na sa baha, wala silang pakialam ang mga Pilipino napasmo na, mamatay na sa gutom yung iba, hindi na makakain sa patuloy nga pagtaas ng bilihin, no? Patuloy na yung iba walang trabaho, hindi makakuha ng trabaho, pero ang gobyerno ang ginagawa, ilalabas ang pundo ng bayan papunta doon sa ayuda, kunwari ayuda, kita pa rin nila. Ayaw nilang mabigyan ng magandang trabaho ang mga Pilipino, gusto nilang bigyan lang ng ayuda, ginagawang tamad ang mga Pilipino. Bibigyan nila ng ayuda ng ilang porsyento lang naman mas mahihirap ng Pilipino ang nakakuha. Yung iba nga, hindi pa yung mahirap talaga. Talaga ang nakakuha ng ayuda, no? Kaya yun, mga kababayan. Kaya gusto nilang sisiraan si BP Sara Duterte kasi pag oras nga maupo si BP Sara Duterte bilang presidente, hindi talaga papayagan ang ganitong sistema ng mga congressman. Itong mga buaya nga mga congressman nga si pagtabaan na ngayon diyan sa House of the Representatives, mga kababayan, pagka isang Duterte na magaupo, wala yan, no? At maraming salamat, mga kababayan. Hindi ko nang masyadong mahaba na itong video ko, mga kababayan. Mahaba na itong no? Dito ko na lang, tatapusin ko na lang itong aking video at baka pwede, mga kababayan, paki-subscribe dito sa aking Munting YouTube channel. Wala pa akong subscriber, mga kaibigan, at tulungan nyo itong aking Munting YouTube channel sa pamamagitan ng subscribe ninyo, mga kababayan. Kung sakasakali malasahan nyo itong aking video, paki-like na rin, mga kababayan, at maraming salamat.